Gusto mo na bang sumuko? Pakiramdam mo ba na ang mundo ay laban sa iyo na anupat ang lahat ng gusto mong mangyari ay hindi nangyayari? Huwag kang sumuko at mawala ng loob. Hayaan mo i-share ko sa iyo ang istorya ni Walter Elias, ang nag-umpisa ng tanyag na Walt Disney. Ito ay tungkol sa resilience na nagdala sa kanya mula sa depression papuntang dakilang tagumpay. Ang kwento ni Walt Disney, Walter Elias Disney, ay isa sa mga pinakatanyag na halimbawa ng pagbangon mula sa kabiguan. Noong 1928, bago sumikat si Mickey Mouse, dumaan si Walt sa isang napakadilim na yugto na tila wala na siyang labas. Narito ang daloy ng kanyang naging karanasan. Ang pagbagsak, ang pagkawala ni Oswald. Bago si Mickey, nilikha ni Walt ang isang karakter na tinatawag na Oswald the Lucky Rabbit. Naging matagumpay ito, ngunit dahil sa isang masamang kontrata at pagkukulang sa legal na aspeto, ninakaw ng kanyang distributor na si Charles Mintz ang mga karapatan sa karakter pati na rin ang halos lahat ng kanyang mga animator. Sa isang iglap, nawala kay Walt ang kanyang negosyo, ang kanyang karakter, at ang kanyang kabuhayan. Habang nakasakay sa tren pabalik ng California mula sa New York pagkatapos ng pakikipagtuos kay Mintz, talagang nasa punto siya ng matinding depresyon. Sinasabing naging napakabigat ng kanyang loob na pakiramdam niya ay katapusan na ng lahat. Ang Death Valley ng kanyang career. Bagamat madalas gamitin ang terminong gustong magpakamatay sa mga kwento ng tagumpay upang ipakita ang lalim ng hirap, sa kaso ni Walt, ito ay higit na emosyonal na pagkamatay ng kanyang mga pangarap. Lugmok siya, walang pera, at tinalikuran ng mga kasamahan. Sa gitna ng kadilimang ito, kailangan niyang makaisip ng bagong ideya para maisalba ang kanyang maliit na studio sa Hollywood. Ang inspirasyon mula sa isang maliit na daga. Dito pumapasok ang tanyag na kwento ng daga sa Kansas City. Noong mga panahon na nagtatrabaho pa siya sa kanyang lumang studio, Laugh-O-Gram Studio, bago siya lumuwas ng Hollywood, madalas siyang mapag-isa sa kanyang opisina dahil wala siyang pambayad ng upa at pagkain. Ang pagkakaibigan, habang siya ay nagtatrabaho, may isang maliit na daga na madalas lumalabas sa kanyang basurahan. Sa halip na itaboy, hinayaan ito ni Walt. Ang paglalaro, pinagmamasdan ni Walt ang daga habang ito ay naglalaro sa kanyang lamesa. Binibigyan niya ito ng mga tira-tirang mumo ng tinapay. Ang karakter, namangha si Walt sa personality ng maliit na nilalang na ito, maliit man, pero tila matapang at masayahin. Ang memoryang ito ng daga sa Kansas City ang bumalik sa kanyang isipan noong siya ay lugmok na lugmok pagkatapos mawala si Oswald. Ang pagsilang ni Mickey Mouse. Sa loob ng tren, kinuha ni Walt ang kanyang sketchpad. Sinubukan niyang baguhin ang itsura ni Oswald, pinabilog ang tenga, pinaikli ang buntot, at binigyan ng mas malaking personalidad. He popped out of my mind onto a drawing pad 20 years ago on a train ride from Manhattan to Hollywood, at a time when business fortunes of my brother Roy and myself were at lowest ebb and disaster seemed right around the corner. Walt Disney. Noong una, gusto niyang pangalanang Mortimer Mouse, ang daga. Ngunit ayon sa kwento, sinabi ng kanyang asawang si Lillian na masyadong mapagmataas ang tunog nito. Iminungkahi ni Lillian ang pangalang Mickey, at doon nagsimula ang kasaysayan. Ang aral ng istorya. Ang istorya ni Walt ay hindi lang tungkol sa pagguhit, kundi tungkol sa resilience. Ginamit niya ang kanyang pinakamabigat na pagkatalo upang lumikha ng isang bagay na mas malaki pa sa inaasahan niya. Ang maliit na daga na dating kalaro niya sa hirap ang naging simbolo ng kanyang pandaigdigang imperyo. Mula sa guhit patungo sa ginto, ang aral ni Walt Disney. Kung pakiramdam mo ay talo ka na, tandaan mo ang pangalang Walter Elias Disney. Bago siya naging tanyag sa buong mundo, dumaan siya sa mga pagsubok na sapat na para sumuko ang sinuman. Sinabihang walang imahinasyon, tinanggal siya sa trabaho sa isang pahayagan dahil kulang daw siya sa creativity. Naranasan ang pagkabangkarote, ang una niyang animation studio ay nalugi at nawalan siya ng pera.
Ninanakawan ng ideya na wala sa kanya ang karapatan sa kanyang unang sikat na karakter na si Oswald the Lucky Rabbit. Tinanggihan ng 300 ulit, ang konsepto ng Disneyland ay tinanggihan ng mahigit 300 bangko bago may naniwala sa kanya. Ang mensahe para sa iyo. Huwag kang mawala ng pag-asa dahil lang sa kasalukuyang hirap. Ang bawat dagok na nararanasan mo ngayon ay hindi dulo ng iyong kwento, kundi bahagi lamang ng iyong origin story. Sabi nga ni Walt, all the adversity I've had in my life, all my troubles and obstacles, have strengthened me. You may not realize it when it happens, but a kick in the teeth may be the best thing in the world for you. Ikaw, nakapunta ka na ba sa Disneyland? E-comment mo sa baba kung saang Disneyland ka nakapunta. Kung hindi ka pa nakapunta, saang Disneyland ang pangarap mong marating, e-comment mo sa baba bilang isang act of manifesting. Kung naging epektibo ang video na ito sa iyo at nagkaroon ka ng muling pagkabuhay ng pag-asa, i-click mo ang like button at subscribe button. Madaming video sa channel na ito ang nagtatalakay ng mga turo at inspirasyon na maa-access mo kung ikaw ay magsusubscribe sa channel na ito. I-share mo na rin ang video na ito. Sapagkat ang pag-share ng isang bagay na mabuti at nakatutulong ay isang gawa na kahanga-hanga at tiyak na magkakaroon ka ng good karma. Salamat sa iyong panunood. Magkita uli tayo sa iba ko pang video.